Breaking news, isa sa mga suspek o pumaslang kay Sir Tata George Capistrano ay nahuli na po ni Yorme Isko Moreno o ng mga kapulisyan at sumuko mga kuys mga guys. Sumuko pala ito mga kuys mga gayas dahil natatakot sa kanyang buhay. So ito na po yung update na si B-Boy yung driver po. Yung nakamotor ng Inmax at yung tumira ay si Albert na hindi pa sumuko. Sumuko ka na Albert. Huwag mong tangkaing manlaban. Baka magiging santo ka pa ni Hontiveros, ni Father at ni Trillanes. So ito po yung video mga kuys mga guys. Panoorin po natin Hi, magandang araw po mga Batang Maynila, sa mga nanay at tatay ko at sa aking mga pinakamamahal na lolo't lola sa lungsod ng Maynila. Ito po ang inyong lingkod at ito po ang Talk to the People wherein ito po yung programa ng Manila Public Information Office kung saan dito po ay agarang nag-update ang inyong pamahalaang lungsod kung kinakailangang i-update ang mamamayan dito sa atin at yung mga taong dumadako sa ating lungsod. Lalo na kung may mga aberya o insidente na mahalagang ma-update at makuha nyo kagad ang sapat at tamang impormasyon na nanggaling mismo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Muli po, kung hindi po kalabisan sa inyo ngayong hapon, again, sana po nasa mabuti kayong kalalagayan. Amin pong ipinakikisuyo na please do share this broadcast, live stream ng inyong city government sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kamag-anak o kapitbahay. As you all know, gusto po namin kayong bigyan ng update sa nangyaring insidente noong isang gabi dito sa lungsod. At lumalaganap sa buong Metro Manila ang Riding in Tandem Robbery Hold-up Group. At ang pinaka-latest nila ay nangyari po dito sa Tondo, sa Salonga, Balot. At ang isa pong biktima, lililang biktima, ay dati pong pulis Maynila. Kakaretiro lang Retiro ng maayos, matagal naglingkod sa mamamayan sa lungsod ng Maynila. Taga Maynila, taga Tondo. Dito po pinanganak, dito po lumaki, dito nag-aral, dito rin naglingkod sa atin bilang pulis. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may dalawang kriminal nadisgrasya po si George Capistrano na dati ko ring security at hindi ko lang po security, kaibigan din po namin. At yung nakikita nyo sa likod na mga pulis ay mga pulis na mga kaibigan namin lahat. Kasi po pag usually para lang magka-idea kayo, sa Maynila po medyo mabigat po ang bonding ng pulis sa kapwa pulis. Lalo pa kung dito at Tubong, Maynila. Yung iba po naman dito na nakakasama namin na pinadadala ng Philippine National Police ay nagiging barkada rin namin. Because we have that kind of brotherhood in the city. At totoo po, nung araw nga po, meron pong kasabihan dito. Nung araw, talaga pong bata po ako noon. Cop killer never grows old. Sabi nga dito sa Maynila. But the thing is, bago na ang panahon, may mga bagay na kailangan sundin sa pagpapatupad ng batas. At ang tagubilin ko lagi sa mga pulis, pagamat magkakaibigan, kakilala, kapitbahay, kababata, ipatutupad ang batas ayon sa mga alituntunin na mga umiiral na batas din. Tama at sapat. O kaya po through the years, may mga kriminal na lumalakas ang loob dala sa mga makabagong batas o mga bagong alituntunin dapat tupdin ng mga opisyal na pulis at mga police or enforcement unit. So, having said that, mayroon po tayong isang biktima ng pulis. At kahapon ako'y nanawagan na sumuko at ang pinanawagan ko lamang ay yung driver ng motor na isa sa dalawa na suspect doon sa pangyayaring sa krimen na nangyari. Then, dahil nga po, as you all know, ibang uri po ang Maynila, meron po kaming dating pulis na taga-Tondo rin na tinawagan suspect na si B-Boy. Ito po si B-Boy.
Ito po yung ito po yung may tangan-tangan ng motor. Pakita mo nga ulit yung video. Gusto ko lang kumpirma. O, ikaw ba yung nasa motor? Opo. Ikaw yan. Opo. Sigurado ka. Opo. Post mo na. Tumawag po ang isa naming chairman, si Chairman Espinosa. At yung kanyang asawa ay dati namin pulis. Antigong pulis din. Yan, yung kinukwento ko kanina, alam niya, ibig sabihin, sa lungsod. Halika rito pa. Ano ba ang ginawa nitong? Kwento mo nga sa amin saglit. Ang una, Mayor, tumawag yung isang asset natin doon. Tanong kasi ako sa kaso, sino ba yung pinatay kung confirm na si Bibo yung nang involved? So, ginawa ko, follow up. Dugtong-dugtong hanggang may anong umaga, nagpumunta sa akin sa babae. Sir, confirm si Bibo nga. Pero sir, susuko daw siya. Sigurado ka, confirm, pinakonfirm ko lang, susuko. And nung tumawag, confirm, o saan lugar? Biyahe kami. Wala akong makakong kabady, sir. Sinama ko ito. Si Chairwoman. And then, yung isa kong tao, itong anugang kong bagong polis, nasa SWAT naka-assign, kinuha ko na rin. Kasi ayaw talaga sumuko sa kahit ng polis. Bakit naman And daw? then, kinuha ko yung isang polis umano natin ng from Station 3. Kinuha ko rin, siya may-ari yung sakyan, wala ko sa sakyan, sir. So, kami lang bumiyahe. Sa Arayat. Arayat po. Ito po, para lang sa kaalaman ninyo, no, umabot sa investigasyon, alam na namin kung nasaan sila. Pati yung kasama nito. Kaya lamang, kami nga po, pinipilit kong maging makatao at makipagkapwa-tao. Talagang binigyan ko to ng pagkakataon para ma-resolve agad at makapagbigay ng ustisya sa pamilya ni George at yung mga hinold up nila, ang grupo nila. Noong Enero, si Mijares, yung isa pa sa Kabagan, sa may Sampaloc, yung tindahan ng pansit. Ano ba yan? Umiikot to sila sa Metro Manila. Masama lang talaga ito nangyari. Pare, thank you. Thank you. Thank you very much. We owe it to you. Ito po si B-Boy. Bakit naman na kailangan niyo pang patayin yung biktima? Hyper lang naman po. Wala naman po alam na papatayin niya. Yung pagbaba, binaril niyo agad. Hindi ko naman, Ano pangalan nun? Albert Magdarao po. Albert Magdarao. Hindi ko naman po alam na papatayin niya. Hmm. Wala naman po akong dalang baril. Siya lang po yung may dala. Driver lang po ako. Ba't ka sumuko? Hindi naman po sana ako susuko eh. Kaya sa kanila, kung ibang polis lang po, hindi naman po talaga sana ako susuko eh. Kahit pumatay po sana ako. Kasi yung ibang polis na ginawa nila sa akin, hindi naman makatarungan yung ginawa nila sa akin. Sinong police? Police Maynila o Polis police? Quezon City, si Sir Ang, yung arresting ko. That's another story. Sa Maynila ba, nakatikim ka ng ganyan sa police? Meron din po. Dito sa Maynila? Meron po. Kailang panahon? Yung nangyuli po nila ako nakaraan, kilala ko po yung polis, nandun nga po kanina, sumusunod, bumubunot nga po, kaya natakot na naman po ako. Pero ito na naging biyahe nyo. Robbery hold up na talagang hanap buhay ninyo. Hindi po. Kailan lang po ako sumama sa kanila eh. Nakailan na kayo? Nakasama na lang po ako sa kanila, mga 7 beses pa lang. Pero hindi naman po rito ako sa Maynila. Ibang lugar po ako, hindi po ako gumaganap. Baguio po. Ganyan. Hindi naman po ako gumaganap dito sa Maynila eh. Bakit? Mga kababayan ko, siyempre. Ba't kayo bumalik dito sa Manila? Iniyaya niya po ako, hindi ko naman po alam na ganun papatay siya. Kung papatay lang siya, hindi naman ako sasama. Anyway,
ito po, marami nang binigay sa aming impormasyon. Thank you sa impormasyon mo. Iimbestigahan po ito at ito itatanganan nila Dave dyan sa homesite at sisiya sa atin. At doon sa Albert Magdaraog, Trinidad. Lapit ka na. Lapit ka na mahuli. Anyway, maraming salamat sa binigay mo lahat ng impormasyon sa amin dito. Yun po mga kababayan, bilang update sa inyo sa sitwasyon nitong isang krimen na para sa amin, this is something personal to the Manila Police District. While everything is really being given attention, ibang uri lang ho ito. Kasi yung pulis na napatay kilala pong mabait na pulis. Hindi ho na-involve sa kung ano-anong problema. But anyway, nandiyan na po yan, nalulungkot tayo. Again, nakikiramay tayo sa pamilya ni George. Oh yeah boy. Hopefully, ma-resolve kagad itong kaso at mahanap pa yung ibang grupo nito. Natutuwa naman kami. Dahil ito po, ikinantanay lupang hinirang at bayang magiliw. O bayang magiliw, lupang hinirang o pati panatang makabayan. Kaya kayong mga loko kayo, good luck sa inyo lahat. Sabi ko na sa inyo, huwag niyong gagawin sa Maynila. Will you do our best to keep the city peaceful? It will never be a perfect city. Hindi ito perfectong syudad. Hindi perfecto ang organisasyon namin. But if you do these things in Manila, whether sa pulis o sa ordinaryong tao, hahalugugin namin ang buong bansa. So muli, mga kababayan, i-update po namin kayo sa mga ilang araw pa. Actually, oras. Oras pa. Hopefully, makapagbigay kayo ng update. Muli kay Chairman Espinosa at sa kanyang kanyang asawa na dati ring Police Maynila, Antigo na Police Maynila. Nagpapasalamat ako sa inyo. We are halfway of giving justice to the victims. Narinig mo naman, nakapito na, di ba? O di pito yun, mabibigyan natin ng justisya. Pati yung mga nabiktima nila sa Baguio. Saan kayo tumira? Baguio. Hindi man po ang ginawa namin. Ano naman? Ano po, pinasok po namin yung staff Ano pa? Saan lugar pa? sa Cabanatuan po. Saan pa? Ayun lang po. Doon kayo tumitira? Saan pa? Para hindi po kami bumapasara yung Quezon City. ayun nga yung pati So first time nyo rito na tumira sa Maynila? po. Lakas loob talaga kayo. Hindi lang naman po yung lumalakad dito, marami po sila. May mga nakakasabayan din po kami. Okay. Yan na. Nasabi niya na kanina. Bahala na ang investigation. Marami ng tinugan. So muli po mga kababayan, mag-iingat po kayo. Rest assured in our own little way, through the leadership of General Abad, to the men and women, officers, and regular policemen of the City of Manila, the Manila Police District. We'll do our best. Itong mga insidente ito, kung kinakailangan maiwasan. Kung nangyari, maihatid sila sa justisya. So good job po sa mga kapulisyan, especially yung retiradong Police Antigo na sa kanya po sumuko yung suspect. Bakbakan po natin. Ayan na po, unti-unti na po nakakamit ni Sir Tata George Capistrano ang kanyang hostisya mga kois mga guys. So, sana po sumuko at mahuli na po yung tumira talaga. Yung angkas o yung riding in tandem dahil sumuko na po yung driver mga kois mga guys. Grabe talaga yung diskarte ni Yorme Isko Moreno. Talagang napapalabas niya, napapasuko niya. Ganun po kagaling, katindi. Ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Balakbakan po natin. I-komento po ninyo mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm God Manila. God first, God be all peace. Bye-bye.